Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 926 hanggang 930. Sa punong tanggapan ng Fenceville Dragon Sect, sa Evergreen Peak ng Dragon Mountain sa Fenceville. Sina Spencer, Tillman, Zoel, Laura, Abraham, at iba pa ay naka-crossleg na nakapikit sa A. Palasyo. Lahat sila ay humihinga ng malalim, sa loob at labas, upang linangin. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Spencer ang kanyang mga mata, na kasing talas ng kidlat, at isang pambihirang momentum ang lumabas sa kanyang katawan. Binaliktad niya ang kanyang kanang palad at nag-activate ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Sa isang boom, isang lilang daloy ng hangin ang lumitaw sa kanyang palad. Bagamat mukhang malabo at mahina ang lilang daloy ng hangin na ito, naglalabas pa rin ito ng nakakamangha na aura sa bulwagan. Nagulat ito kay Tillman at sa iba pa, na nagsasaka pa rin. Hindi nila napigil ang imulat ang kanilang mga mata at tumingin sa purple core energy na lumalabas sa mga kamay ni Spencer. Tuwang-tuwa silang lahat. Nakagawa si Spencer ng pangunahing enerhiya sa pamamagitan ng paglilinang, na nangangahulugang naabot na niya ang antas ng baguhan at isa ng cultivator. Nang makitang matagumpay na nilinang ni Spencer ang kanyang pangunahing enerhiya at nakapasok sa kaharian ng magsasaka, si Tillman at ang iba pa ay mas kumpiyansa. Kung pag-uusapan, ang lakas ni Spencer, isang elite master, ay hindi katulad ng sa isang grandmaster, na kung saan ay ang antas na sila ay nasa. Sa makatuwid, dahil maaaring maging cultivator si Spencer, ang iba, na nasa antas ng grandmaster, ay walang problemang maging cultivator. Sa pag-iisip nito, muling ipinikit ni Tillman at ng iba pa ang kanilang mga mata at itinuon ang pansin sa paglilinang. Makalipas ang halos 10 minuto, umalangaw-ngaw ang mga ingay sa malaking bulwagan. Ang mga alon ng pangunahing enerhiya ay lumabas sa bulwagan. Ang purple flame-like core energy ay lumitaw sa mga palad ni Tillman at ng iba pa ng sunod-sunod. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nilinang ang kanilang pangunahing enerhiya at nakapasok sa antas ng magsasaka ng baguhan, kaya't naging mga tunay na magsasaka. Sa sandaling ito, ngumiti si Jeric, na naka-crosslegged sa main hall. Tumingin siya sa mga tao sa paligid niya at sinabing, "Congratulations, Vice Sect Masters, for cultivating core energy at pagiging mga magsasaka." Tiningnan ng grupo ang purple core energy sa kanilang mga palad, na mahina ngunit nagbibigay ng malakas na aura. Hindi maipaliwanag na nasa sabik sila, at hindi nila maiwasang mapangiti hanggang tainga. Pagkatapos, sabay silang tumayo at yumuko kay Jeric. "Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng elixir at martial arts manuals, Mr. Agosta. Salamat sa pagpayag mo sa amin na makuha ang gusto namin at maging cultivator." Tumayo din si Jeric at walang pakialam na sinabi sa mga tao, "Hindi mo kailangang maging magalang, Vice Sect Masters. Bagamat naging cultivator kayo, beginners level pa lang kayo. Malayo pa ang mararating bago kayo maging mahusay na cultivator." Nang marinig iyon, tumango si Spencer at ang iba pa bilang pagsang-ayon. "Huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Tiyak na magsusumikap kami sa aming paglilinang at magsusumikap na maging nangungunang martialist sa lalong madaling panahon." Tumango si Jeric bilang sagot. Nalaman na niya mula sa mga aklat na naiwan ng Purple Dragon na ang mga magsasaka ay nahahati sa 9 na kaharian. Sa antas ng baguhan, ang purple na enerhiya ay nabuo sa mana core. Ang cultivator ay lubusang muling huhubog at haantong sa cultivation realm mula noon. Sa intermediate na antas, ang pangunahing enerhiya ay maaaring magkaroon ng hugis ng isang entity. Hindi ito natatakot sa kidlat o apoy, at magagawa nito ang anumang bagay sa harap ng panganib. Sa advanced na antas, ang mga magsasaka ay magiging sapat na malakas upang mapabilib ang mundo. Sa antas ng kasanayan, ang isa ay naging isang master sa paglilinang. Maaaring tawagin ng isang tao ang hangin at ulan, at ang kanilang supernatural na kasanayan ay magiging pinakamataas. Sa pinakamataas na antas ng dalubhasa, ang Cultivation Grandmaster ay magiging isang makalupang presensya.
Sa antas ng hari, ang hari ng paglilinang ay maaaring mag-rally ng maraming tao at tanggayin ang libu-libong tropa. Sa mataas na antas, ang Supreme Cultivator ay magiging sikat sa buong mundo. Sa antas ng emperador, kinokontrol ng emperador ng paglilinang ang universo at sinira ang mundo. Walang makakapantay sa kanya. Sa antas ng pag-akyat, ang magsasaka ay makakaalis sa mundo ng portal at maging immortal. Mula noon, wala nang ikot ng buhay at kamatayan para sa kanila. Mayroong 9 na cultivation realms, at bawat isa ay may sariling mundo. Doon. Tulad ng 9 na kaharian ng isang mandirigma, ang 9 na kaharian ng isang magsasaka ay nahahati din sa 3 antas: beginner, intermediate at elite. Gayunpaman, ang antas ng baguhan ay simula pa lamang ng paglilinang. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jerick na magkakaroon ng anumang mga problema sa kanilang paglilinang dahil ang mga manual ng martial arts na nakuha niya mula sa kuweba ng Purple Dragon ay kasama kung ano ang kinakailangan upang makuha mula sa antas ng baguhan hanggang sa pinakamataas na antas ng eksperto. Kaya naman, ang Purple Dragon ay malamang na isang cultivator sa top-notch expert level, dahil yun ang pinakamataas na level na manual na naiwan niya. Ngunit kahit na ang pinakamataas na manual ng martial arts ay nasa top-notch expert level lamang, nadama ni Jerick na sapat na ito. Habang iniisip niya ito, halos walang bakas ng sinumang magsasaka sa ngayon, kahit na malamang na walang magsasaka ang matatagpuan sa sekular na mundo. Gayunpaman, ang Fenceville Dragon Sect ay mayroong grupo ng mga cultivator sa pinakamataas na antas ng eksperto. Gaano kagulat iyon? Sa makatuwid, sapat na para sa kanya na sanayin ang isang grupo ng mga magsasaka hanggang sa pinakamataas na antas ng eksperto. Tumingin si Jerick sa grupong nasa harapan niya at sinabing, "Bueno, maglaan ka ng oras sa paglinang. Aalis ako ngayon." Sa nakalipas na 2 araw, i-order na tulungan si Spencer at ang iba pa sa paglinang, Jerick ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa bulwagan at mayroon lamang ng ilang oras na natitira upang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman, nang makita niyang matagumpay na naging mga magsasaka si Spencer at ang iba pa, nagpasya siyang lumabas para mamasyal. "Yes, Mr. Agosta," sagot ni Spencer at ng iba pa. Pagkatapos ay naupo silang muli at nagpatuloy sa paglilinang. Sa sandaling iyon, narinig ni Jerick ang pag-ring ng kanyang telepono. Inilabas niya iyon at napag-alaman na tawag iyon ni Tiger. Napaisip siya. Tinanong ko si Tiger, Victor, at ang iba pa na alagaan si Claire at protektahan siya habang nagnenegosyo siya sa Oakhaven. Ngayong biglang tumawag si Tiger, may nangyari ba sa kanya? Kinuha niya ang telepono na may pag-aalala sa kanyang puso. "Anong problema, Tiger?" "Lord Dragon, may nangyaring masama. May nangyari sa Oakhaven Dragon Sect natin." Sa telepono, halatang medyo balisa si Tiger. Bahagyang kumunat ang noo ni Jerick. "Anong mali?" Sa telepono, sinabi sa kanya ni Tiger ang tungkol sa sakuna na nangyari sa Oakhaven Dragon Sect at kung ano ang ginawa ni Neil. Pagkatapos makinig sa Tiger, galit na galit si Jerick. Pagkatapos, sinabi niya sa nakakatakot na tono, "Nakuha ko na, Tiger. Sabihin mo kay Claire at sa mga tao ng Oakhaven Dragon Sect na magiging maayos kayo. Talagang gagawin ko itong si Neil at ang pamilya Cuevas na magbayad ng kanilang dugo gamit ang kanilang dugo." "Oo, Lord Dragon," mariing sagot ni Tiger sa telepono. Pagkatapos ay ibinaba ni Jerick ang tawag. Sa oras na ito, napansin din ni Spencer at ng iba pa sa bulwagan na may mali kay Jerick. "Anong nangyari, Mr. Agosta?" tanong ni Spencer. Narinig niyang binanggit ni Jerick ang Oakhaven Dragon Sect. Kaya naman, naramdaman niyang baka may nangyari sa sekta. Walang itinago si Jerick kay Spencer at sa iba pa sa bulwagan. Matapos nilang marinig lahat ang sinabi ni Jerick ay nagningning ang kanilang mga mata sa galit. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Spencer ang lahat ng pinuno ng Oakhaven Dragon Sect. Nang marinig niyang may nangyari sa sekta, hindi siya mapakali. Kahit na ang mga Vice-Sect Masters ng Fenceville Dragon Sect ay alam ang Oakhaven Dragon Sect, Central Dragon Sect, at Fenceville Dragon Sect. Itinuring nila ang isa't isa bilang isang pamilya mula sa iisang sekta.
Bagamat ang Oakhaven Dragon Sect ay ang pinakamahina sa Dragon Sect, hindi sila kailanman uupo at walang gagawin dahil ang Oakhaven Dragon Sect ay bahagi din nila. Ang sinumang maglakas loob na salakayin ang Dragon Sect ay papatayin, gaano man sila kalayo. Mr. Agosta. Mr. Agosta, ipaghiganti natin ang Oakhaven Dragon Sect. Talagang papatayin namin ang mga taong nang ahas na saktan ang aming Oakhaven Dragon Sect at susunugan ang mga palasyo. Dadalhin namin ang kanilang mga ulo sa iyo, Mr. Agosta. Mariing sabi ni na Spencer, Tillman, at Zoe kay Jerick, nagniningning ang kanilang mga mata sa liwanag ng pakikipaglaban. Kabanata 927. Sa isang manor sa Vista Verde, pagkatapos ibaba ni Tiger ang telepono, may bakas ng katigasan sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, ang pakikipag-usap sa telepono kay Lord Dragon, lalo na noong sinabi sa kanya ni Lord Dragon na magiging maayos ang lahat. Panatag ang loob niya. Gayunpaman, si Lord Dragon ay palaging mailap. Magpakita man siya, imposibleng makarating siya agad dito. Sa makatuwid, bago dumating si Lord Dragon, dapat munang ilipat ng Tiger si Claire at ang iba pa sa isang ligtas na lokasyon. Pagkatapos ay time na sinabi ni Tiger kay Claire, Miss Carter, sinabi ng ating Panginoong Dragon na darating siya at ipaghiganti ang Oakhaven Dragon Sect. Hindi niya hahayaang magkaroon ng magandang wakas si Neil. Ngunit bago dumating ang Panginoong Dragon, lumipat muna tayo sa isang ligtas na lugar. Taos-puso ang pasasalamat ni Claire kay Lord Dragon. Kung hindi dahil sa kanya, ang Oakhaven Dragon Sect ay hindi makakaranas ng napakaraming casualty at hindi masusunog ni Neil. Gayunpaman, hindi lamang si Lord Dragon ang hindi nagalit sa kanya, ngunit gusto rin niyang harapin si Neil. Naantig nito si Claire at nakonsensya siya. Gusto niyang tanungin si Jerick kung paano niya nakilala ang isang mabuting kaibigan. Siyempre, wala siyang oras para tawagan siya ngayon. Tumango siya kay Tiger at sinabing, okay, umalis muna tayo dito. Pagkatapos ay nagtanong siya, saan tayo lilipat? Sumagot si Tiger, pumunta tayo sa Central Dragon Sect sa probinsya ng Dragon Roost para magtago pansamantala. Hindi alam ni Claire kung saan matatagpuan ang Central Dragon Sect, ngunit masasabi niya na ang Central Dragon Sect at Oakhaven Dragon Sect ay parehong Dragon Sect at halatang isang pinag-isang sekta. Pero ngayon, wala siyang maisip na lugar na pupuntahan. Kaya naman, tumango siya kay Tiger at sinabing, sundin mo ang iyong mga ayos, Mr. Tiger. Pagkatapos ay sinabi ni Tiger kina Phoenix at Steve, guys, ipatawag kaagad ang mga eksperto sa manor. Pupunta tayo kaagad sa Central Dragon Sect. Yes, Mr. Tiger, sabay na sagot ni Phoenix at Steve. Aalis na sana sila, nagkagulo sa labas. Parang may nangyari. Kumunot ang noo ni Tiger, tumingin kina Phoenix at Steve, at sinabing, guys, lumabas kayo at tingnan kung ano ang nangyayari doon. Pumayag sina Phoenix at Steve at maglalakad na sana palabas, ngunit sa sandaling iyon, isang figure ang pumasok, na nagsasabing, Mr. Tiger, masama. Balita. Tiningnan ni Tiger at Claire nang malapitan at napag-alaman na ang taong natisod ay ang Master Martial List mula kanina. Ngunit nakikita nila na ang kalagayan ngayon ng Master Martial List na ito ay ibang-iba sa huling pagpasok niya. Mapatla ang kanyang mukha, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. May mga bahid din ng dugo sa kanyang dibdib. Halatang halata na siya ay malubhang nasugatan. Nagulat si Tiger. Mabilis siyang humakbang para alalayan ang Master Marty A-list at nagtanong, Mr. Axel, anong nangyari? Paano ka nasugatan? Sumagot si Axel, Mr. Tiger, mangyaring ilayo si Miss Carter ng mabilis. Mayroong isang grupo ng mga napakalakas na master sa labas. Lahat tayo ay mga master martialists ay hindi sila mapipigilan. Kung hindi ka umalis ngayon, huli na ang lahat. Biglang sumimangot si Tiger. Agad siyang tumingin kina Phoenix at Steve at sinabing, bilisan natin protektahan si Miss Carter at ang. Umalis na ang iba. Hahaha. Hindi pa ba huli ang lahat para umalis? Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang nagmula sa tarangkahan ng asyenda. Agad na napatingin sina Tiger,
Claire, Helene, at ang iba pa sa gate. Pagkatapos, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na papasok. Pinamunuan sila ni Neil na nakangiti ng malawak. Sa likod nila ay sina Durham at Scarlett, na maganda sa kanyang kasuotan sa trabaho. Bilang karagdagan, mayroong humigit kumulang 30 katao, na lahat ay nakasuot, kabilang ang mga matatanda at nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Kahit na magkaiba sila ng edad, lahat sila ay naglabas ng nakakagulat na aura. Masasabi ng tigre sa isang sulyap na ang mga matatandang ito at nasa katanghaliang gulang na mga lalaking nakasuot ay hindi mga ordinaryong tao dahil ang kanilang mga aura ay masyadong nakakatakot. Maging si Tiger, isang first-rate Marty A-list, ay nakaramdam ng matinding pressure sa harap ng mga taong ito. Sa kanyang opinyon, ang bawat isa sa mga taong ito ay malamang na kasing lakas ng isang Master Marty A-list o kahit isang Grandmaster Marty A-list. Ito rin ang nagpaunawa sa kanya kung paano ang Oakhaven Dragon Sect ay natalo ni Neil at ang mga palasyo ay sinunog. Sa limot, sa napakaraming mga Master Martialists at Grandmasters, ang Oakhaven Dragon Sect ay hindi kalaban para sa kanila. Pagkapasok ni Neil at ng iba pa, galit na sumimangot ang mga babae. Dahil nakarating na siya sa kanilang pintuan, alam nilang huli na ang lahat para umalis. Matalim siyang tiningnan ni Claire at sinabing, "Neil, anong ginagawa mo sa aking manor? Hindi ka welcome dito. Umalis ka." Ngumiti ng masama si Neil kay Claire na kasing lamig ng yelo. Pero imbes na umalis, umupo siya sa sofa sa sala. Tumangala siya sa kanya at sinabing, "Miss Carter, bisita ako. Bilang babae ng bahay, hindi mo maaaring tretuhin ang isang bisita ng ganito." Sinabi ni Claire, paumanhin, "Ngunit hindi kita bisita. Hindi ko kailangang maging magalang sa iyo." Napangiti si Neil. "Tinanong ko na si Scarlett na tanungin ka tungkol sa Evermore Group sa huling pagkakataon, ngunit tumanggi ka pa rin na ibenta ang kumpanya at gusto mong maging kaaway ko sa mundo ng negosyo. Mukhang hindi mo sineseryoso ang mga salita ko. Pero hindi mo lang alam kung gaano katikot ang kahihinatnan ng pagsuwi sa akin." Sinabi ni Claire kay Nell na may kumikinang na mga mata, "Huwag mong isipin na ibebenta ko sa iyo ang Evermore Group dahil lang sa pagpunta mo sa aking manor kasama ang iyong mga tauhan. Hindi ako magkokompromiso. Kung maglakas loob kang sakta ng isa sa atin, hindi ka pakakawalan ng boyfriend ko." Sabay ding sinabi ni Helene, Luna, at Julene, "Hindi ka rin papakawalan ng mga boyfriend namin." Kahit na iniisip nila si Jeric, hindi nila alam na iisang tao lang pala ang mga nobyo nila. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, si Jeric ay hindi matatalo, at walang makakatalo sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit sila kumpiyansa kapag pinag-uusapan siya. Nang marinig ito, masayang napangiti si Neil. "Boyfriend mo? Well, gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang boyfriend mo. Pero bago siya dumating, gusto kong ipakita sa iyo ang isang video." Pagkasabi noon ay tumingin siya sa malamig at mahigpit na Durham na katabi niya at tumango. Naintindihan naman ng huli at kumuha ng tablet sa isang Marty A-list sa tabi niya. Pagkatapos, inabot niya at ilang beses na nag-tap sa screen. Pagkatapos ay inikot niya ang screen para harapin ang apat na babae. Agad nilang nakita ang video na nakadisplay doon. Si Victor, Alexander, at ang iba pang mga pinuno ng Oakhaven Dragon Sect ay itinali at pinilit na lumuhad sa lupa. Lahat ng kanilang mga mukha ay nabugbog at namamaga, at ang kanilang mga damit ay nabahiran ng dugo. Nang makita ito, napaluha si Julene. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at walang malay na naikuyom ang kanyang mga kamao. Sa video, ang kanyang ama ay nakagapos at nakaluhod sa lupa na parang isang preso. Bogbog ang mukha at namamaga ang ilong, may dugo sa buong katawan. Pakiramdam niya ay biglang naputol ang kanyang puso ng isang matalim na talim na nagdulot ng matinding sakit. Sa sandaling ito, ang imahe sa tablet ay biglang nagbago sa larawan ng dalawang mabangis na lalaki na nakahawak kay Graham, na nakatali. Tulad ni Victor at ng iba pa, si Graham ay may dagwang ilong at may bogbog na mukha, ngunit siya ay mukhang mahina at mas lalo pang nasa loob. Paghihirap.
Si Graham ay hindi man isang mandirigma, kaya kahit na siya ay dumanas ng parehong pinsala bilang Victor, ang kanyang kondisyon ay medyo seryoso. Pakiramdam ni Helene ay parang pinuputol ng kutsilyo ang kanyang puso nang makita ang malupit na eksenang ito ng kanyang ama. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit mahigpit niyang itinikom ang kanyang mapupulang labi at sinubukang huwag umiyak. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng masamang lalaking ito na si Neil, ni ayaw niyang magpasakop dito. Kabanata 928. Kumaway si Neil kay Durham na agad namang niligpit ang tableta at iniabot sa Marty Alice na nasa tabi niya. Pagkatapos, ngumiti si Neil, tumingin kay Claire, at sinabing, "Miss Carter, ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong panoorin ang video na iyon? Kung tatanggi ka pa ring ibenta sa akin ang Evermore Group, natatakot ako na mamatay ang mga pinuno ng Oakhaven Dragon Sect at ang patriarch ng pamilya Field. Hindi mo gugustuhing isakripisyo silang lahat para lang sa kumpanya, di ba?" Nang marinig iyon, napuno ng galit at puot si Claire. She was in a dilemma dahil ayaw niya talagang ibenta ang Evermore Group sa isang hamak na lalaki tulad ni Neil. Hindi nila kayang labanan ang Evermore Group sa negosyo, kaya gumamit sila ng mga palihim na paraan para pilitin siyang ibenta ang grupo. Gayunpaman, kung hindi niya ibebenta ang Evermore Group, ang mga ama nina Julene at Helene ay mamamatay sa kamay ni Neil. Halatang ayaw niyang mangyari iyon. Nakita rin niya na bagamat walang sinabi sina Julene at Helene, namumula ang kanilang mga mata at puno ng luha. Alam niyang nalulungkot sila, ngunit pinilit lang nilang huwag ipakita ito. Tiningnan siya ni Claire at mabangis na sinabi, "Neil, napakasama mong tao." Nang marinig ang sinabi ni Claire, hindi nagalit si Neil. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Miss Carter, alam kong bad mood ka. Pwede mo naman akong pag-alitan kung gusto mo. After that, as long as you're in good mood, then it's fine. Sa akin, hindi mahalaga kung ako man ay kasuklam-suklam o hindi. Ang alam ko lang na ang mananalo ay ang hari. Kung may reklamo ka, then blame your strength to be that far of our family. Langgam ka lang." Mukhang proud na proud si Neil, pero alam niyang may kakayahan siyang maging mayabang. Kahit sa mundo, ang Gold families ang pinakamaimpluwensyang elite na pamilya. Ang pamilya Cuevas ay napakakapangyarihan kaya't hindi malalaman ni Claire at ng iba pa ang tungkol dito. Bitawan mo si Mr. Geller at Mr. Field. Kung hindi, kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang Evermore Group, tumingin si Claire kay Neil at mariing sinabi. Tumawa si Neil. "Huwag kang mag-alala, Miss Carter. Bakit kita papatayin? Pagkatapos mong ibenta sa akin ang Evermore Group, gusto ko pa ring ipagpatuloy mo ang pagiging CEO. Hindi ako interesado," tanggi niya. Ngumiti si Neil at sinabing, "Miss Carter, huwag kang magmadaling tumanggi. Kung hindi ka interesado ngayon, siguradong magiging interesado ka sa hinaharap." Pagkatapos, tumingin ito sa kanya at nagpatuloy, "Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Di ba sabi mo hindi ako papakawalan ng boyfriend mo at pupunta siya para iligtas ka? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tulong sa boyfriend mo, para malaman mo na ako ay lubos na patas." Siyempre, sa kanyang puso, hindi kailanman mag-iiral ang pagiging patas. Binigyan niya ng pagkakataon si Claire na humingi ng tulong sa kasintahang si Jerick dahil gusto niyang mamatay si Jerick. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Jerick ay titigil si Claire at ang mga babae sa pagkahilig sa kanya. Pagkatapos ay papayag sila. Maging babae ni Neil. Gusto niyang talunin si Jerick at ganap na pag-aari ang apat na babaeng ito. Natigilan si Claire, gayon din sina Helene, Luna, at Julene. Nagtaka sila, hiniling lang ba ni Neil kay Claire na tawagan ang kanyang boyfriend para humingi ng tulong? Bagamat sinabi ni Neil na out of fairness ito, hindi nila naisip. Akala nila gusto lang patayin ni Neil pareho si Claire at ang boyfriend nito. Siyempre, alam ni Claire kung anong balak ni Neil pero nilabas pa rin niya ang phone niya. Kahit na namatay siya, kailangan niyang magsabi ng ilang salita kay Jerick bago iyon. Hanggat makakausap niya itong muli bago siya mamatay, mamamatay siya ng walang pagsisisi.
Nang makitang inilabas ni Claire ang kanyang telepono, gusto siyang pigilan ni Helene, Luna, at ng iba pa, ngunit huli na ang lahat. Nakatawag na si Claire. Nagulat si Neil nang makita iyon. Tinawagan ni Claire si Jeric, ngunit isang beses lang tumunog ang telepono bago niya ito kinuha. Tuwang-tuwang sabi ni Claire, Jeric. Gayunpaman, sa sandaling tinawag niya ang kanyang pangalan, ang mainit nitong boses ay nagmula sa kabilang dulo ng linya. Alam ko kung ano ang nangyari sa iyo sa Vista Verde, Claire. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Papunta na ako doon ngayon. Nang marinig ito, hindi may larawan si Claire, at isang mahinang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan at minahal niya ng lubos. Noong nasa panganib siya, alam na niya ito bago pa man siya magsalita ng anuman, at nagmamadali siyang iligtas siya. Saan man siya naruroon, susugod siya anuman ang buhay at kamatayan. Okay, got it. Hihintayin ka namin. Sa wakas ay kumalma si Claire at sinabi kay Jeric sa telepono. Walang gaanong salitang ipinagpapalit, ilang pangungusap lamang, ngunit mahal na mahal nila ang isa't isa at handang mamatay kasama ang isa't isa. Okay, hintayin mo ako. Sa telepono, may isang pangungusap lang si Jeric para sa kanya. Ito ay isang maikli ngunit matatag na pahayag. Ibinaba ni Claire ang telepono, nakaramdam ng kaginhawaan. Ipinaramdam ni Seymour sa kanya na gaano man kahirap ang buhay, magiging maayos din ang lahat sa huli. Pagkatapos, tumingin siya kay Neil ng mahinahon at sinabing, tinawagan ko siya. Darating ang boyfriend ko para iligtas tayo. Tumingin si Neil kay Claire, na ang mga mata ay matatag at kalmado. Ang pagmamalaki sa kanyang puso ay tila napukaw ng husto. Hindi, mas tumpak na sabihin na siya ay napahiya dahil itinuturing ni Claire si Jeric bilang isang Diyos. Maaaring iparamdam ni Jeric kay Claire ang kapangyarihan at kahit na minamaliit si Neil sa isang salita lamang. Parang lagi niyang iniisip na mas mababa siya kay Jeric. Ang higit na nakakaabala sa isang lalaki ay kapag, sa mata ng isang babae, siya ay mas mababa sa ibang lalaki. Si Claire ay matatag na nagtiwala kay Jeric, na lubhang nakaapekto kay Neil. Nag-aapoy ang kanyang puso sa selos. Kapag dumating si Jeric sa Vista Verde, ipapakita niya kay Claire at sa iba pa na wala si Jeric sa harap niya. Gusto niyang lumuhad si Jeric at magmakaawa sa kanya na parang aso. Gusto niyang maging walang kwenta si Jeric sa paningin ni Claire at ng iba pa. Pero pinigilan niya ang galit sa puso niya at nag-fake smile. Tumingin siya kay Claire at sinabing, ang galing. Napakaswerte ko na makilala ko ang kasintahan ni Miss Carter. Sa tingin ko, isa siyang dakilang bayani. Pagkasabi nito, bigla siyang nanlamig at inutusan si Durham, ibalik mo sila at ang lahat ng tao ng Oakhaven Dragon Sect. Oo, sagot ni G. Cuevas Durham sa mahinang boses. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lahat sila, kasama ang mga babae at martialists, ay pinigilan ng mga Grandmaster na dinala ni Neil at isinakay sa mga sasakyan. Pagkatapos, umalis si Neil at ang iba pa sa manor ni Claire sa makapangyarihang paraan, habang si Durham at ang 10 Grandmaster ay nanatili sa manor at naghintay para dumating si Jeric at ang iba pa. Kabanata 929. Makalipas ang ilang oras, nagmula sa langit ang hagong na tunog ng helicopter, bago ito mabagal na lumapag sa damuhan ng manor. Bumukas ang pinto ng cabin, at lumabas sa helicopter sina Jeric, Spencer, Tillman, at Zoe. Sa ilalim ng papalubog na araw sa hapon, si Jeric ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw, mukhang napakagwapo. Tungkol naman sa 3 Vice-Sect Masters, sinundan siya ng mga ito ng malapitan, tulad ng 3 niyang bodyguard. Masasabing ang 3 bodyguard ay pawang mga senior na may kulay abong buhok, ngunit bilang mga cultivator sa level ng beginner, malakas ang aura nila. Dinala ni Jeric silang 3 sa Oakhaven sa pagkakataong ito. Kaya niyang lutisin ng mag-isa ang problema ni Claire, ngunit ang 3 ay nagpumilit na sumama sa kanya kahit anong mangyari. Sa bandang huli, siya lang ang makakasama sa kanila. Sina Laura at Abraham, na nakiusap din na pumunta sa Oakhaven upang tulungan si Jeric, ay naiwan sa Fenceville Dragon Sect ni Jeric.
Pagkatapos ng lahat, kailangang may namamahala sa Fenceville Dragon Sect. Kung umalis ang lahat ng malalakas na tao, ang Fenceville Dragon Sect ay maaaring maging gulo ng walang pinuno. Dinala ni Jerick si Spencer at ang dalawa pa sa main manor. Bago siya makarating sa mansyon, naramdaman niya ang isang nakamamatay na aura. Pagkatapos, ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata, at sa lalong madaling panahon ang kanyang Diyos na mata ay nagbigay daan sa kanya upang malaman kung ano ang nangyayari dito. Alam niyang wala na sa asyenda sina Claire, Helene, Luna, at Julene. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerick at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa main manor. Sa oras na ito, napansin din ni Spencer, Tillman, at The Zol na may mali at nakasimangot. Pagkatapos, tumingin si Spencer kay Jerick at pinaalalahanan siya, Mr. Agosta, may ambush. Napatingin din sina Tillman at Zol kay Jerick. Nagsasaka na sila, kaya mas matalas ang kanilang intuition at nakakakita sila ng mas malawak na hanay ng panganib. Kaya naman, ng mga 20 yarda na ang layo nila sa main manor, naramdaman nilang may tambangan sa loob ng lugar. Nanatiling kalmado si Jerick matapos marinig ang sinabi ni Spencer. Walang pakialam na sabi niya, "Tara na." Sumagot si Spencer na nagniningning ang mga mata, "Yes, Mr. Agosta." Ganun din, kahit alam ni Spencer, Tillman, at ng Zol na may ambush sa asyenda, hindi man lang sila natakot dahil mga cultivator na sila ngayon, at ang lakas nila ay nalampasan ang lakas ng mandirigma sa sekular na mundo. Sa makatuwid, hindi sila natatakot na tambangan ng mga martialists sa mansyon. Para sa kanila, ang mga taong tumatambangan sa kanila ay naghahanap lamang ng kamatayan. Hindi nagtagal ay dumating si Jerick at ang iba pa sa gate ng main manor. Ang buong mataas at engranding asyenda ay tila kakaibang tahimik. Itinulak ni Spencer ang mabigat na pinto ng manor. Kriek! Ang ingay ng pagbukas ng pinto. Sa lahat, ay naglabas pa ng nakakatakot na aura. Partikular na malinaw at malakas sa hindi karaniwang tahimik na manor. Walang mga palatandaan ng sinuman. Pagkatapos ay naglakad si Jerick at ang iba pa sa manor. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa maluwag na sala ng asyenda. Pagkatapos, lumapit si Jerick sa sofa at umupo. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga dahon ng tsaa at tsarera sa mesa at nagsimulang gumawa ng tsaa. Pagkatapos magbuhos ng ilang tasa ng kape, ngumiti si Jerick at sinabing, "Mga kaibigan sa manor, naghanda ako ng tsaa para sa ating lahat. Hindi ka na ba magpapakita?" Isang nagulat na boses ang narinig sa isang lugar sa mansyon. Tila hindi inaasahan ng ambush na mahahanap sila ni Jerick. Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure mula sa iba pang bahagi ng asyenda, tulad ng mga hagdan sa kung ano paman. Mahigit 100 figure ang lumipad pababa mula sa isang mataas na lugar patungo sa sala sa isang iglap. Ang mga taong lumipad pababa ay sina Durham at 100 Grandmaster Martialists. Napangiti si Durham. Tumingin siya kay Jerick, na dahan-daang umiinom ng tsaa sa sofa at sinabing, "Hindi masama. Hindi ko inaasahan na hahanapin mo kami." Napangiti si Jerick. "Pinapaiwan kayo ni Neil para hintayin ako, di ba?" Ngumisi si Durham at sinabing, "Oo, mukhang alam mo na ang lahat." Ngumiti si Jerick at sinabing, "Alam ko ang lahat. Sabihin mo sa akin, bakit hiniling ni Neil na hintayin mo ako dito? Gusto ba niya akong patayin?" Umiling si Durham na may malungkot na ngiti. "Hindi, gusto ni Mr. Cuevas na sirain namin ang iyong martial arts skills, at baliin ang iyong mga limbs. Pagkatapos nito, dadalhin ka namin sa kanya." Nagkunwaring nagulat si Jerick. "Sok, nakakahiya naman." Pagkatapos, tumingin si Jerick kay Durham at sinabing, "May itatanong ako sa iyo. Walang puot sa pagitan ko at ng amo mo, kaya bakit ganoon kalalim ang galit niya sa akin?" Tumawa si Durham. Ayaw kasi ni Mr. Cuevas sa mga lalaking mas magaling sa kanya. "And you have few girlfriends, all of who are loyal to you at wala man lang feelings for other men. Kaya pala ayaw talaga sa'yo ni Mr. Cuevas." Tumango si Jerick na parang may realisasyon. "Naiintindihan ko.
Kung ganoon, ang boss mo ay dapat na napaka-self-abased na tao. Dahil doon, kailangan niyang sirain ang ibang lalaki na mas magaling sa kanya para mapatunayan ang kanyang sariling kahusayan. Sok, gaano siya kaapi sa kanyang paglaki para maging ganito siya? Biglang nagalit si Durham at sinabing, hindi ka pinapayagang Sir-on si Mr. Cuevas sa ganitong paraan. Ang kamahalan niya ay hindi isang bagay na maihahambing sa mababang buhay. Ngumiti si Jeric at sinabing, ganun ba? Mababa ang buhay natin. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung gaano kakilakilabot ang mababang buhay. Nang matapos siyang magsalita, buong paghusga siyang nagutos, mga Vice Sect Master, patayin sila. Sa sandaling nagbigay ng utos si Jeric, sina Spencer, Tillman, at Zoll ay sumalakay sa isang segundo. Ito ay napakabilis na ito ay sadyang nakakagulat. Agad na naramdaman ni Durham ang isang pressure na sapat na malakas para masuffocate siya hanggang mamatay na biglang damiin sa kanya. Sa ilalim ng nakakatakot na pressure na ito, hindi siya makagalaw, lalo na sa pag-atake. Pakiramdam niya ay may napakalaking bigat na bumabagabag sa kanyang katawan, at hindi pa niya naramdaman ang gayong kakilakilabot na presyon. Kung tutuusin, isa siyang martial king. Gayunpaman, sa ilalim ng panggigipit ng tatlong lalaki, nadama niya na tila siya ay nasa awa ng iba. Para kay Durham, dapat silang magkaroon ng lakas ng isang martial god dahil ang kanilang mga aura ay sobrang nakakatakot. Siyempre, kung alam niya na sila talaga ay mga cultivator na hindi maabot ng mandirigma sa sekular na mundo, siya, ay diretsyong babagsak. Para naman kay Durham, nahihirapan siyang huminga sa matinding pressure mula sa tatlong lalaki. Ang mga mukha ng mga Grandmaster sa tabi niya ay pangit, at ang kanilang mga mukha ay nagiging kulay ube dahil sa kakulangan ng oxygen. Pagkatapos, sa isang buga, lahat sila ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Kasabay nito ang pag-atake ni Spencer at ng dalawa pa. Bang! 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 Crack! Crack! Ang tunog ng mga buto ay umalangaw-ngaw na parang paputok. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan. Pagkatapos, higit sa 100 Grandmaster Martialists ang kanilang mga katawan ay direktang tumama sa dingding ng manor, na nag-iwan ng malalaking butas at alikabok na lumilipad. Ay ipinadala sa paglipad tulad ng talunang katkans. Ang mga Grandmaster na bumagsak sa pader at nahulog sa labas ay namatay sa lugar. Nang makita ito ni Durham, natakot siya at hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kabanata 930. Sa isa pang manor ng pamilya Cuevas sa Vista Verde, nakaupo si Neil sa sofa sa sala ng manor. Binuksan na siya ng mga katulong ng isang lafite at ibinuhos ito sa basong nasa harapan niya. Pwede ka nang umalis. Kumaway si Neil sa mga katulong sa sala. Sumang-ayon ang mga katulong at umalis sa mansyon. Gayunpaman, mayroon pa ring 8 tao na naglalabas ng malamig na aura sa sala, tulad ng emissary at mga nakatatanda mula sa impyerno. Hindi man lang sila gumagalaw, para silang mga estatwang bato ngunit naglalabas sila ng malalakas na aura. Napangiti si Neil. Galit na galit ang mga mukha niya kay Claire, Helene, Luna, at Julie na nakaupo sa sofa sa tapat niya. Tapos sabi niya, 4 na Diyosa, hayaan mong buhusan kita ng isang baso ng alak. Bilang tugon dito, hindi man lang siya nilingon ni Claire at ng 3 pang babae. Napalingon lang sila sa gilid. Hindi pinansin ni Neil ang kanilang pagwawalang bahala at nagpatuloy sa pagkuha ng bote, nagsali ng ilang baso ng red wine, at inilagay sa harap ng 4 na babae. Pagkatapos, tila may naisip siya at nakangiting sinabi, halos nakalimutan ko na ang iyong acupoints ay hindi pa. Hindi selyado. Pagkatapos nito, pinitik ni Neil ang kanyang mga daliri at naglabas ng 4 na daloy ng enerhiya, na tumama sa kanilang mga selyadong acupoints. Sa sandaling ito napagtanto ng 4 na babae na alam ni Neil ang martial arts, at tila siya ay may mataas na ranggo. Bagamat ang kanilang mga acupoint ay hindi na selyado, ang 4 na babae ay nakaupo pa rin sa sofa ng walang pakialam. Alam nila na kahit gusto nilang tumakas ay hindi nila magawa. Hindi banggitin na alam ni Neil ang martial arts, ngunit mayroong 8 senior na may malalakas na aura na nakatayo sa sala.
Ang mga babae ay hindi nakatakas sa kanilang sagabal. Ano pa, kahit na. Kung nakatakas sila sa sala, marami pa ring martialists ni Neil sa labas. Hindi pa rin sila makakatakas noon. Sa makatuwid, pinili ng mga kababaihan na huwag mag-aksaya ng anumang pagsisikap. Bilang karagdagan, alam ni Claire na darating si Jeric upang iligtas siya. Malaki ang tiwala niya kay Jeric. Gaano man ka-arrogant si Neil, mailigtas siya ni Jeric. Siyempre, mailigtas din niya sina Helene, Luna, at Julene. Claire, pwede ka nang pumirma sa kontrata para ibenta ang Evermore Group. Kumuha si Neil ng kasunduan sa drawer sa ilalim ng mesa at ibinato kay Claire. Tiningnan ni Claire ang kontrata at sinabi kay Neil nang hindi sumusuko, maaari kong lagdaan ang kasunduan na ibenta ang Evermore Group, ngunit gusto kong makita sina Mr. Geller, Mr. Weston, at Mr. Field, na nahuli mo noon. Sabi ni Neil, madali lang iyan. Pagkatapos noon, same time na tumayo si Neil sa harap ng isa sa 8 nakatatanda sa sala at nagtaas baba. Puntahan mo sila. Dito. Yes, Mr. Cuevas, sagot ng mga nakatatanda at lumabas ng sala. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik ang mga nakatatanda kasama ang isang grupo ng mga nasugatan na sinamahan ng mga tao ni Neil, kasama sina Victor, Alexander at Graham. Nang makita ni na Julien at Helene ang kanilang tatay na may peklat, hindi nila napigil ang umiyak ng malungkot, tatay. Nagulat din sina Victor at Graham nang makita ang kanilang anak na babae dito. Halatang hindi nila inaasahan na mahuhulog ang kanilang anak sa kamay ni Neil. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi. Ito ang naisip nila. Maging sila ay nahulog sa mga kamay ni Neil, kaya gaano kahirap para kay Neil na makuha ang kanilang mga anak na babae. Tiningnan ni Victor si Neil na may puot sa kanyang mga mata at sinabing, bitawan mo ang aking anak, Neil. Kung manggahas kang saktan siya, kahit mamatay ako, ang Central Dragon Sect, ang Fenceville Dragon Sect, at ang ating Panginoong Dragon ay hindi ka pakakawalan. Nagkunwaring natakot si Neil at sinabing, natakot talaga ako sa sinabi mo, Mr. Geller. Kung hindi ko pakakawalan ang anak mo. Ang Central Dragon Sect, ang Fenceville Dragon Sect, at ang Lord Dragon ay pinagpira-piraso. Kalooban. Huwag kang masyadong mayabang, Neil. Pagsisisihan mo kapag dumating ang Panginoong Dragon, sabi ni Victor na nagngangalit ang mga ngipin. Ngumisi si Neil. Pagkatapos ay sabihin sa iyong Panginoong Dragon na dumating ka agad. Gusto ko ring putulin ang ulo ng iyong Panginoong Dragon. Masaya sigurong sipay ng ulo niya na parang bola. Ikaw, dinilat ni Victor ang kanyang mga mata sa galit. Wala siyang salita. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras sa masamang tao na ito, Mr. Geller. Kapag dumating si Lord Dragon, malalaman niyang naghahanap lang siya ng kamatayan ngayon, sabi ni Alexander kay Victor. Nag-echo ang ibang mga ulo. Tama, kapag narito si Lord Dragon, tiyak na mamamatay ang masamang taong ito. Hindi siya pababayaan ni Lord Dragon. Napuno sila ng matuwid na galit at napupuot sa kasamaan bilang kanilang mga kaaway. Sunod-sunod na sinaway nila si Neil. Gayunpaman, bago nila natapos ang pagmumura, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Neil. Pagkatapos ay umungol siya at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, marahas na sumabog ang isang lubhang malupit at nakakatakot na agos ng enerhiya. Nag-vibrate ang hangin, parang kulog ang sipol. Bang! 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 Biglang binomba ng nakakatakot na agos ng hangin si Alexander at ang iba pang mga ulo. Pagkatapos, lumipad sila palabas na parang mga saranggola na may putol na mga kwerdas at mabigat na dumaong sa bulwagan. Lumitaw ang mga bitek sa lupa sa bulwagan. Sila ay malubhang nasugatan, at nagluwa ng dugo, na naging sanhi ng kanilang himatayan sa pwesto. Sina Victor at Graham Field ang tanging dalawang tao na hindi pinalipad ni Neil. Sa pagtingin kay Alexander at sa iba pang mga ulo na malubhang nasugatan at nagsusuka ng dugo, sila ay hindi maipaliwanag na gulat at galit. Mga matandang bastard, how dare you be so presumptuous in front of me? Do you really think that I can let you act as you want? Malamig na sabi ni Neil.
Pagkatapos, tumingin siya kay Claire, na nagulat din, at sinabing, Claire, pwede na tayong pumirma ng kontrata. Nakabawi si Claire sa kanyang pagkagulat. Bagamat napakalupit ni Neil, hindi natatakot si Claire sa kanya. Sinabi niya kay Neil, bago pumirma sa kontrata, gusto kong palayain mo sina Mr. Geller at Mr. Field. Sinabi ito ni Claire dahil natatakot siyang hindi pabayaan ni Neil sina Victor at Graham kahit na pumayag siyang ibenta ang Evermore Group. Gayunpaman, nang marinig ni Neil ang sinabi ni Claire, ngumiti siya at sinabing, Claire, sa tingin mo ba ay nasa posisyon ka na makipagtawaran? Ako. Sa puntong ito, gamulong ang kanyang mga labi sa isang masamang ngiti. Let me tell you the truth. Not to mention that Evermore Group is mine, even you and the three of them are my property. Pagkasabi nito ni Neil, tinuro niya si Claire, Helene, Luna at Julene. Tama iyon. Tinawag niya silang ari-arian. Ang iyong ari-arian. Galit na galit si Claire nang marinig niya ang tungkol sa kanila. Naramdaman din ng tatlo pang babae ang sad. Gayunpaman, walang pakialam si Neil. Tumanggaw siya at sinabing, oo, pag-aari ko kayong lahat at nasa akin.